The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na nagbebenta ng fishball sa tapat ng isang paaralan. Kung saan may kumakalat na balita na may isang batang multo ang nagpapakita. Ako si Obet at ang aking kwento ay ang aking naging kakaibang karanasan bilang tindero ng fishball. Sa tagal kong naglalako ng mga kwek-kwek at fishball, ay ito na ang aking pinaka-nakakatakot na karanasan. Lahat ito ay nagsimula nang lumipat ako ng pwesto. Naisipan kong sa harap ng isang elementary school magtinda dahil maraming bumibili sa pwesto doon. Nung mga unang linggo ay maayos ang aking pagtitinda at ayos ang aking kinikita. Ngunit isang araw ay napansin kong may isang bata na tila gusgusin manamit. Lumapit ito nung wala ng ibang bumibili at tinanong ko ang pangalan niya. Bumulong itong Jepoy at napansin kong madami itong pasa at sugat sa braso na kanyang tinatago. Naawa ako dito kaya inilibre ko na lang ito dahil kaunti lang naman ang kinuha niya. Nakita kong ngumiti si Jepoy at masaya na akong nakatulong ako kahit paano. Bilang fishball vendor, ay madami akong klase ng tao na nakakasalamuha, kaya gusto kong makatulong. Pag alis ni Jepoy, ay nagtanong ako sa isang mas nakakatandang estudyante kung kakilala ba niya ito. Nagpakilala itong Tonton at sinabi niyang hindi niya napansin si Jepoy, ngunit madami daw estudyante ang marami ring pasa sa katawan. Nakakalungkot daw na hindi na nadala ang mga estudyante dito. Nang tanungin ko ito, ay pinaliwanag niya ang trahedyang naganap noon. Isang estudyante daw ang tumalon sa building at nagpakamatay dahil sa pangbubuli. Isang taon na daw ang nakalipas simula nang mangyari iyon at madami pa ding estudyante ang nabibiktima. Napansin kong nalungkot si Tonton habang kinikwento ito. Habang nagtitinda ako, ay naririnig kong may iilang estudyante pa ang nagkwekwentuhan naman tungkol sa isang multo. Ayon sa mga ito, ay may kaluluwa daw ng estudyante ang nagpapakita sa kanilang paaralan. At madalas daw ay sa mga bully ito nagpapakita. Malamang daw ay ito ang kaluluwa ng batang tumalon at naghihiganti sa mga mapang-aping estudyante. Habang nagluluto ako ng paninda, ay napansin kong tila may isang baso ng fishball na naiwan. Dun ko napansin na parang pamilyar ang basong iyon. Bigla akong kinilabutan dahil naisip kong parang iyon ang lalagyanan ng fishball na inabot ko kay Jepoy. Napagtanto kong baka si Jepoy ang kaluluwa ng batang nagpakamatay noon. Napatanong ako sa aking sarili kung anong gagawin ko pag nakita ko ulit si Jepoy. Naisip ko na naaawa ako sa kaluluwa na nagpakamatay at gugustuhin kong tratuhin ito ng may pag-iingat. Gusto kong maramdaman nito na hindi lahat ng tao ay masama. Gayunpaman ay medyo natatakot ako dahil wala akong karanasan sa mga multo. Isang linggo ang nagdaan at dumadami ang mga nausap-usapan ng mga estudyante na tila may nagpapakitang multo. Naririnig ko na may tinatakot ito sa banyo at may isa naman na sinaraduhan nito sa loob ng kwarto. Karamihan daw ay mga bully ang nasasaktuhan nito. Napaisip ako na baka onti-onti nang nakakapaghiganti ito at malapit nang matahimik ang kanyang kaluluwa.
Ngunit isang araw ay hindi ko inaasahang makikita ko ulit si Jepoy at saktong walang ibang tao sa paligid na tila ba sumulpot na lang ito bigla. Bumibili ulit ito ng mga fishball at kinilabutan ako. Ngunit kinamusta ko lang ito at sinabi na libre ko na ang kukuhanin niya. Gumiti siya sa akin at nakita ko na tila naluluhan na ito. Pinayuhan ko ito na kung may nananakit man sa kanya ay may kabutihan pa din sa mundo. Halata sa mga braso niya ang mga pasa at sugat nang iabot ko sa kanya ang fishball. Nagpasalamat ito at paglingon ko ay agad itong nawala na tila naglaho sa hangin. Maya-maya ay bigla ding sumulpot ang isang pamilyar na muka ni Tonton. Naisip kong ilibre na lang din si Tonton tulad ng aking binigay kay Jepoy. Kinamusta ko siya at nagkwento siya na may mga na-prinsipal na mga estudyante. Naghigpit na di umano ang kanilang paaralan dahil sa mga nabibiktima ng pangbubuli. Nahuli na daw mismo ng mga guro ang mga pananakit ng iilang mga estudyante at marami na din ang naglakas loob na magsumbong. Ikinatuwa ko ito dahil naisip kong kahit paano ay makakahanap na ng kapayapaan ang kaluluwa ng batang nagpakamatay. Kinabukasan ay saktong may isang guro na bumili sa akin at naisipan kong tanungin ito sa mga naganap nung nakaraang taon. Tinanong ko kung si Jepoy ba ang namatay, ngunit nagtaka ito. Napahinto ako sa pangalang kanyang sinabi. Tumaas ang balahibo ko nang banggitin niya ang pangalan ni Tonton. Dahil siya pala ang kaluluwang nagpapakita sa mga estudyante at siya ang nagbabalik ng mga binigay kong panindang fishball. Natameme lang ako at hindi makatulog nung gabing iyon. Kinabukasan ay naisip kong magsindi ng kandila para sa kaluluwa ni Tonton. Nalaman ko din na saktong 1 taon na din simula nang pumanaw ito, kaya mayroong programa sa loob ng paaralan. Nagpatupad sila ng mas mahigpit na patakaran laban sa bullying. Simula nun ay hindi ko na muli pa nakita si Tonton at napansin kong umaayos na ang kalagayan ni Jepoy. May mga kaibigan na itong kasama kapag bumibili sa akin at madalas nang nakangiti. Yun ang aking naging karanasan na tumatak sa akin sa ilang taon kong pagtitinda. Kaya naman ating iwasan ang maging mapanakit sa ating kapwa at huwag maging bully. Na maging maunawain tayo sa ating mga kinikilos at sinasabi sa ibang tao. Dahil maaari silang maging kaluluwa na nakikipag-usap sa isang fishball vendor.